Araw po sa inyong lahat. Ayan, kamusta po kayo? Naku, na-miss ko 'to, Ah, kamusta po ang inyong araw ngayon? Hello po sa inyong lahat at, naku, eh, trending na naman ang ating, bida, ang bida-bida na si Kulaong dahil nga po meron po siyang, mga balita na napanood tayo. Naku, delikado talaga. Mukhang hindi na makakapagpiyansa si Kulaong, mukhang masisira na talaga ang pangarap na makalaya. Nagyabang kasi na nagyabang, eh. Akala niya kasi, Panginoon. Akala niya talaga Panginoon siya, eh, 'no? Ayan, watching from Batasan Hills. Hello po, Solomon. Naku, delikado talaga si Kulaong kasi kapag po hindi na 'yan nakapagpiyansa, wala na. Talagang ano na 'to, talagang, forever hoyo. Hindi nagtino, eh, 'di ba? 'Yun ang mangyayari kapag po 'yan, nagawan na ng CIDG na hindi po makapagpiyansa. Kasi eto, bago tayo pumunta kay Rapi Tulfo, meron po tayong, napanood na balita, eh. Kaya ito ba yung dahilan kung bakit inilipat pa siya ng kulungan at hindi pa nakalalaya? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ang dahilan kung bakit inilipat ng kulungan itong si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos ay dahil nabigo siyang maglagak ng piyansa na nagkakahalaga ng 120,000 pesos para sa 12 counts ng unjust fixation. Kaya naman inilipat ito kaninang umaga dyan sa Parañaque City Jail mula sa detention facility ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Yan nga, Ella, kasunod ng commitment order na inilabas ng Parañaque RTC Branch 294 kaugnay ng kinakaharap niyang mga kaso. Ayon kay Giyagi, hinintayin nila na makapaglagak ito ng piyansa, subalit bagamat dumadalaw ang kanyang mga abogado sa pasilidad ng detention facility na CIDG, ay hindi naman nag-attempt ang kampo ni Mangusin na maghain o maglagak ng piyansa. Ano ibig sabihin nun? Bakit hindi naglagak ng piyansa etong si Kulaong? Isa lang po ibig sabihin nun, walang pera. Walang pera si Kulaong. Kasi 120K lang yun, eh. Oh, ba't hindi na piyansahan? Diba, kung tutuusin, nung nakaraang mga araw lang, may iniyayabang nga yan na 400K. Oh, diba? Yes, hindi naman nakapagpiyansa. Kasi malalaman ng korte yun kung nakapagpiyansa siya kasi doon naman manggagaling yung release order niya eh. Pag nakapagpiyansa siya, may release order yan na nakapag-bail itong taong ito. No? But unfortunately, wala naman tayong natanggap na gano'n. Instead, commitment order yung natanggap natin. Ella, inamin din ng CIDG NCR na naghain sila sa korte ng opposition for bail. Subalit wala pang tugon ang korte ukol dito. Sinabi ni Giyagi na humiling sila na huwag munang payagang magpiyansa ang vlogger dahil marami pa raw itong kinakaharap na kaso, kabilang na ang swindling at estafa. Sa kabila niyan, Ella, nilinaw naman ni Giyagi na may karapatan namang magpiyansa si Mangusin para sa pansamantala niyang kalayaan. Si Mangusin, Ella, ay dumating kanina sa Parañaque City Jail ng 10:20 ng umaga. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Di ba? Hindi na pinayagan magpiyansa. Bakit? Papayagan mo pa ba magpiyansa yan? Baka mamaya magtago. Baka mamaya pagka piyansa niyan sa kaso ni Makagago,
baka po maisipan na nitong magtago. Bakit? Talagang nahuhuyo siya, eh. Tsaka wala siyang pinagkukunan ng ano, ng, pera pang piyansa. Ah, eto, talagang ano po, kumbaga napakamaling hakbang ang ginawa niya sa pagbabalik SOCMED. Napakamali. Hindi kasi marunong matuto. Kung eto naman, nanahimik lang, sa kanyang ano, sa kanyang, pagso-SOCMED, yung hindi na nag-SOCMED, talagang pagkalaya niya mula sa BJMP noong 2023, 3 taon at 7 buwan po siya nakakulong. Aba, kung siya po ay nanahimik at hindi po lumabas para magyabang-yabang na naman, sigurado akong maalwan buhay nito, tahimik ang buhay nito. Hindi to magkakaroon ng mga ganito pong kaso. Ayan, andiyan na si Kuya Henry. Kasi anong nangyari sa pagyayabang niya, nakitaan po yung mga dati niyang kaso ng kumbaga mga mas ano pa, mas matindi pa. Yung human trafficking po nito na kaso, buhay na buhay po yun. On bail lang po yan dyan sa kasong human trafficking. Kaya nga, nung nakita ko tong balita na to, na hindi na siya pinayagang magpiyansa dahil ito pong CIDG ay sinabi nga na merong mga paparating pa na kaso. Aba, wala na. Wala na. Talagang goodbye SOCMED na to. Kahit hindi na burahin yung FB nito saka YouTube nito, wala na talaga. Hindi na po ito makakalaya. Yan ang mali sa ginawang pagyayabang ni Culaong noong po siya ay nakalaya. Ayan. Kinalaban pa niya si Makagago. Syempre, kung influencer to influencer, hindi po pwede. Bakit? Kriminal yan eh. Meron niyang mga malalaking kaso eh. 'Di ba? Opo. Ang alam ko kasama po dun sa kaso ng human trafficking, yung syndicated estafa. Parang gano'n may kasama din po yun na estafa. Parang isang isang malaking kaso yung human trafficking. Eto, si Culaong, kaya nung nakita natin na kinalbo to, nagkaduda na ako eh. Nung inilabas ni MG, inilabas ni Food Genius na kalbo si Culaong, nagkaduda na ako, nagkaisip na ako, putya, hindi to kakalbuhin kung eto'y makakapagpiyansa kagad. Kasi yung asta ni Culaong, nung hinainan siya ng warrant of arrest, mayabang eh. 'Di ba? Parang magpapiyansa kagad eh. Kaya isip ko nga, sabi nga nung kausap ko din, Boss Mac, baka magpiyansa lang din kagad yan kasi 120k lang naman. Nagbiro pa ako, ang tanong, may 120k ba? Ngayon, nung kinabukasan at hindi nga nakapagpiyansa si Culaong at merong mga litrato na nag-surface, lumabas sa FB na si Culaong ay kalbo na, ayun na, naku po. Doon na talaga ako, sabi ko, doon ko na naisip, ay si Culaong magtatagal. Kasi nga, dati, nagtrabaho din po ako dati kasing cook sa isang police station. Pero sandali lang, mga 2 buwan, 3 buwan lang. Ngayon, kapag may mga dadalhin sa BJMP, minsan nga, ako nga nakapagkalbo nga ako eh. Talagang kalbo lang, talagang gaganunin mo lang ng gaganunin. Hindi naman yan tatawag ng barbero ang PNP para pakalbuin. Talaga kayo magkakalbo. Kapwa preso, re-razorin lang na ganun. Kaya nung katulad nun, merong isang hindi nakalbo, sabi nung marunong ka ba nito? O kalbuhin mo nga to. Naku, isasama rin pala to. May commitment order din pala to sa BJMP. Galing sa parang sa korte yata. Ginanon. Ginanong ko lang ng ginanon.
talagang parang ano, parang nilon mower na hindi pantay-pantay yung buhok nung hinatid namin sa BJMP. Nung pinakalbo sa akin. Oh, kinalbo talaga. Kaya alam niyo po, nung nakita ko talaga sabi ko wala na to talaga si Kulaong, matatagalan. And meron po nagsalita sa atin from a very reliable source. Ang hula, kumbaga hindi hula, kwenta sa araw, kinuwenta yung araw na si Kulaong ay makukulong, yung proseso. Pinakamaaga na. Kung talagang makakapagpiyansa, makakakuha ng 120,000 sa mga makakapangutang. Kung maisasangla yung bulok na E150. Kung ganun po, baka po Thursday or Friday next week, baka makalaya pa. Pero, yun ay hindi pa lumalabas etong ating napanood na balita. Hindi pa to lumalabas nung napanood nung nag-usap kami nung reliable source na yon. Doon mismo sa malapit sa kulungan ni Kulaong. Talagang sinabi Thursday or Friday. Kaya lang ito ang CIDG. Ito ang dumagdag na problema. Kaya kung ibebenta man yung Ford E150, parang nonsense na rin. Kasi kung ibebenta mo yun, tapos etong mga paparating na kaso'y darating, baka pagkapiyansa mo ng 120k paglabas mo, baka mamaya pupusasan ka na naman. Di nawala na service sila Aba saka etong si Casper. Di lalong mahihirapan yan kasi syempre walang service, walang makakapaghagilap ng pera, walang makakapag-deliver ng aquapana kay Kulaong. Okay, J8, ayan, hello po. Ate Mayet Gregorio, hello po. Nailinda Lopez nandyan, Kuya Kel at Ate Ken, Mami Bex, Machamochi. Hello po sa inyo Edison Soro. Pasensya na po kung di ako makapagbasa ng mga comment Pero babawi ako sa inyo pag uwi ko. Andito lang po ako sa tabi-tabi. Mark Jan, kape ka muna Boss Mac. Good day pa din sa lahat. Naku salamat po. Talagang ako kulang sa tulog kasi na-delay yung flight ko kahapon dun sa Naiya. Laos na kasi si Rapi Tulpo, sumasawsaw na lang. Marami pa daw kasi silang sinisilip na kaso ni Mangusin kaya hindi pa makapiyansa. Yun nga, din. May loose firearm si Kulaong at ang mga Elipores ay hindi sila legit na mga bodyguard. Baka makasuhan sila sa PNP Sosya. Marami talaga. Omantel, ayan, hello. Kyle Juni, kailan pa balik nyo? 2 araw pa ako dito. Tapos kapag ako po nakauwi, doon tayo babanat ng Kulaong. Kinalbo pala si Norman sa loob ng CIDG ng preso doon pagkatapos makalbo paliliguan yun. Yun nga, ulitin natin for health reason. Kaya po kinakalbo. Kasi baka may kuto. Alam niyo ba yung mga may buni, inaano rin yan. Pinapaliguan ng muriatic. Salicylic acid. Inaanohan ng salicylic acid. Nung ako'y nagluluto sa isang istasyon, talagang ang binibili ko yung salicylic acid, yung ganyang kalalaking bote. Tapos mga 5 ng bulak para gumaling yung buni ng mga nandoon. Oy, Ate Michelle,
Pahinga din, Boss Mac, puro lagare ka. Ay, nako, medyo ano talaga. Mark Gonzales, daming negative reactions na tanggap. Oo, for sure mangangayayat si Kulaong dahil wala na, di na makakalabas loads. Nako, yung kanyang life of luxury. Ala, naging ano no, life of Kulaong. Di ba? Hindi kasi nagtino si Kulaong na lang na ano na hindi matiis, na hindi makapagpasikat, hindi na makapagmagaling. Ah, eto pa, nako na, may nabalitaan ako. From reliable source din, tuwan-tuwa daw si Bernard Chong. Tuwan-tuwa daw, masaya si Bernard Chong. May nagsabi sa atin. Wala nang tatawagan si Kulaong na, pare, sa inodoro ako natutulog, pare. Wala na siyang tatawagang ganon. Tuwan-tuwa daw si Bernard Chong. Lalo pa, eto. Si Kulaong po, kaya rin talagang mahihirapan tingin ko na magpiyansa. Kasi nga, bukod dun sa mga kaso ng swindling, estafa, human trafficking, ano pa ba? Yung mga kaso ng mga Lopez. Ayan, meron pa mga kaso ng mga Lopez. Ang isa pa na dahilan din kaya si Kulaong ay hirap na hirap makapagpiyansa dahil nga doon sa pinakita niyang suot-suot niya uniforme ng mga pulis. Maaari na pong lumabas din o magkaroon na rin po ng ng kaukulang kaso. Malapit na din 'yun. Kaya tingin ko ang pinaka convenient dito kay Kulaong ay wag nang magpiyansa at magpakulong na lang talaga. Si Sir Lacanilaw daw, nako, kapag nagkaroon ng oras, kapag nagkaroon ng pagkakataon, nako, Kulaong, yun ang matindi. Yung ginawa mo kay Lacanilaw. Kasi government government person yan, tauhan, government employee. Hindi porke ang isang government employee ay nagtatrabaho sa gobyerno ay pwede mo na ring mura-murahin. Hindi rin pwede yun. May limit. Pwede kang mag-criticize. Pwede mong pagsalitaan kapag hindi maayos ang trabaho. Pwede mong pagsalitaan kapag may bias, parang ganon. Pero ito, nakita natin na si Kulaong talagang nag-drive nang walang seatbelt. Kaya anong nangyari? Ni-revoke ni Lacanilaw ang lisensya nito. Ginawa lang ni Lacanilaw ang trabaho ng isang LTO chief. Yun na. Doon nagkanda leche-leche. Di ba? Kaya wala. Talagang ang Kulaong talaga forever Kulaong. Ang Kulaong talaga wala talagang kadala-dala. Kita nyo, kahit nga nanay, hindi dumadalaw. Nandyan lang naman sa may kagaya ng nanay, tatay niya na, o Isabela. Andyan lang. Ilang araw na nakakulong si Kulaong. Kung merong care pa yan, pamilya niya sa kanya, naku po. Dadalaw kagad yan. Kinabukasan pa lang, baka dumating na dun sa sa CIDG. Pero kita nyo hanggang ngayon, wala pong dumadalaw na pamilya kay Kulaong. Yun ang isang masakit na katotohanan. Kay mahuyo si Kulaong, kay malaya si Kulaong, kay magurgur si Kulaong, wala pong maghahanap. Walang makakamiss. Yun po ang totoo niyan. Kitang-kita na natin
'Di ba? Kaya naku, Kulaong kung ako sa'yo, kung ako sa'yo, uminom ka na ng uminom ng ano, ng, mga tubig ano diyan, tubig, gripo. Uminom ka na ng uminom kasi ang sakit talaga ng ano mo, ang sakit talaga ng, dadanasin mo. Tingin ko kahit kunwari magurgur si Kulaong, yung mawala na, mag-resign na sa planet Earth. Tingin ko si Casper lang din ang aasikaso, Walang darating na pamilya, walang maghahanap. Kasi yun ang ano, yun ang, katotohanan, Okay, Momo Chups, it's hard now, summer, and then Norman will be instantly inserted inside. Ay, andito na naman tayo sa English na to. Ewan ko ba, ba't ganyan yan? Hindi ko alam kung ba't English yung nababasa ko mga comment dun sa isang kong cellphone. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.